Kasunod ng panawagan ni DOTR Secretary Vince Dizon, pansamantalang libre na ang toll sa bahagi ng NLEX na apektado ng pagkukumpuni ng Marilao Interchange Bridge. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula po dyan sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Paulo, kamusta ang traffic dyan? At kamusta yung daloy ng mga sasakyan ngayong Monday rush hour? Nako, Pinky, kung nakikita mo sa aking likuran ay mahaba na ang pila ng mga sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza northbound at kumbaga simula pa lamang yan ng kalbaryo dahil yung mabilis na biyahe mula Mindanao Avenue ay dati inaabot lang ng minuto pero ngayon ay posibleng abutin ito ng oras dahil nga dyan sa ginagawang tulay sa Marilao. Pero gaya ng iyong nabanggit, Pinky, may pampalubag loob naman ng NLEX management dahil libre yung toll mula dito sa Balintawak hanggang Marilao. Inaasahan kasi na matatapos yung pagkukumpuni doon sa nasirang tulay sa katapusan ng buwan. Ramdam pa rin ng mga motorista ang bigat ng trapiko paglampas ng Mindanao Avenue hanggang Marilao matapos simula ng pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge nitong Huwebes. Kaya ang dating 15 to 30 minutes na biyahe mula Balintawak hanggang Marilao, umaabot na ng 1 hanggang 2 oras. Ayon kay NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio, nagbukas na sila ng zipper lanes para tugunan ang problema. Sa ordinaryong araw daw kasi, nasa 6,000 sasakyan kada oras ang dumadaan mula Balintawak hanggang Marilao. We'll close more lanes once we're going to raise up the horizontal beam and weld it back to restore the strength of the bridge. And the completion of the repair will take around 4 days. So we were targeting 11 p.m. of March 28 na po. Nagpatupad na rin ng temporary toll break sa apektadong bahagi ng NLEX. Maraming salamat po kay Mr. Manny Panglinan at sa leadership ng NLEX at ng Metro Pacific Tollway Corp. Dahil po malaking bagay po yan para kahit paano naman mabawasan naman yung bigat ng hirap ng mga kababayan natin na naaabirya ngayon dahil sa construction dyan sa bridge sa Marilao. Anunsyo pa ng NLEX, sarado muna ang middle lane sa ilalim ng nasirang tulay hanggang March 28 ng gabi para mapabilis ang pagkumpuni dito. Inaasahan ng NLEX na mabubuksang muli ang 4 na lane pag natapos ang bridge work sa katapusan ng buwan. Pinky, sa mga gusto namang humanap ng alternatibong ruta para makaiwas sa traffic dito sa NLEX northbound, ang payo ng NLEX management, gamitin yung MacArthur Highway tapos kumanan papuntang Bukawi Bypass Road. Patungo yan sa Ciudad de Victoria exit at yun yung magiging entry point nyo patungo sa inyong destinasyon. Another route, Pinky, pwede rin pumasok sa Bukawi Toll exit from MacArthur Highway at yun na rin yung gamitin nilang entry point papunta sa kanilang destinasyon. Now, paano naman kung ikaw ay southbound? Kung ikaw ay southbound nga, pwedeng lumabas ng Bukawi Toll exit, papasok ka ng MacArthur Highway at pwede kang bumalik ulit sa NLEX gamit naman ang May Kawayan exit patungong Balintawak. Ang payo din ng NLEX management ay siguruhing may laman yung inyong mga Easy Trip RFID para iwas oras na rin sa pagpila sa mga toll plaza o di kaya ay sa mga exit. Pinky? Paulo, kamusta na yung status nung pagkukumpuni nung nasirang tulay? Well, Pinky, kanina nakausap natin itong ang si NLEX Traffic Operations Chief Robin Ignacio at sinabi niya na as of 1 p.m. Kaninang hapon ay ginagawa na yung parang ilalim na beam nung tulay na nadali nga nung truck matapos nga yung nangyari dito sa NLEX at kanilang tina-target na hopefully nga by March 28 matapos na yung repair nung beam kasi pinalitan yung beam na luma o nasira ng bagong beam at aayusin din maging yung kalsada na nasa taas nung tulay. So they're really making sure na matibay yung tulay pero they're also trying nga, Pinky, na matapos yung repair works ng tulay sa katapusan ng buwan. Pinky? Talagang itutuloy-tuloy na nila yan, no? Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ang live mula sa NLEX Command Center sa Balintawak.